A day in a life ng isang nanay na may anak na iyakin. Pero for today's video, walang iyakang nangyari. Pumunta nga pala kami dito sa People's Park. Hindi ko naman alam na malakas pala yung ulan pagdating namin dito. Kasi nung umalis kami hindi pa ganon. Kita nyo naman na mahangin lang at malamig. Kaya naman tinuloy namin ang pagpunta. Pero sobrang sarap dito kasi sobrang lamig talaga. Nakakapagod nga lang umakyat kasi nga sobrang taas talaga niya. Sobrang tarik niya. Nakita nyo ba kung gaano ka-foggy? Tapos eto nga yung anak ko na sobrang cute, diba? Hindi siya umiiyak kasi nga malamig. Kasama ko nga pa rin pala sila kuya at saka yung pamilya niya. Kaya naman sinulit na talaga namin yung pagpunta rito. Pakaraming ang tao dito. Tapos nakikita ko yung mga iba, mga naka-high heels pa. Ang titibay ng tuhod. Sana all. Oh, alam niyo na kung nasan kami, ha? At ayan, nasa taas na nga kami, diba? Sobra talagang tarik ng lugar na to. Parang ayoko na umulit. Kaya nga nagpahinga muna kami dito sa waiting shed with my baby loves. O diba, sobrang foggy talaga. Sobrang lamig ng mga panahon na to. At talagang ang sarap-sarap nga pag malamig, diba? Sa sobrang lamig nga hindi umiiyak ang aking baby loves. At eto na nga, pinalakad ko siya. Talagang nakaka-appreciate na siya ng mga toy. Kasi tignan nyo, lahat tinitignan niya. At ayun pa nga, hinawakan niya yung dinosaur. Napakalaking tulong talaga ng Cocomelon kasi tingnan mo, nakilala niya yung dinosaur, diba? Alam mo naman, nag-window shopping yung bata na yan. Nakakatuwa kasi lahat ng makita niya, interesado siya. Meaning, alam niya ng laruan yun. Nagsasalita pa nga siya dyan diba? Narinig niyo ba? Binuhat ko na nga rin siya pagkatapos ito kasi nga maulan na din dito at basa nga baka madulas. Ito nga lang yung makikita mo pag akit mo sa loob kasi puro siya tindahan ng mga souvenirs. Nilagay ko na nga sa stroller sa Little Opa kasi nga baka madulas siya at delikado nga. Hindi nga ako nakatiis kaya pinapili ko siya kung anong gusto niyang kulay ng dinosaur. At parang gusto niya lahat pero syempre isa lang muna kasi bata pa naman siya. Sabi nila si T-Rex daw to. Wala naman kasi kung alam pa sa dinosaur. Bagong mama pa lang ako. At ito nga yung napili niya. Itong kulay red na dinosaur. Nakita niyo ba kung gaano karami yung sapatos niya kasi nga pinaglalakad ko siya sa maputik. Para naman maranasan niya di siya maging maselan. Sobrang foggy talaga kasi hindi mo na makikita yung view. Ito nga yung dadaanan nyo. Sobrang putik. Kaya naman kung pupunta kayo sa Tagaytay, i-make sure nyo na hindi tag-ulan. May kainan nga dito sa taas. Kaya kumain muna kami ng goto at saka ng mami. Masarap siya pero malamig na kasi. Kaya hindi ko rin masyadong nagustuhan. Kasi nga diba malamig na yung panahon kaya masarap kumain ng mainit. Katapos nga niya umuwi na rin kami kasi nga naiinip na rin ako. Nung pababa nga kami, saka naman bumuhos yung ulan. Kaya naman binigay ko si Little Opa kay kuya para hindi siya mabasa ng ulan. Pero syempre, joke lang, may iyakan pa rin nangyari for today's video. At basang-basa nga ako. Pero syempre, hindi si Little Opa kasi nga, dala siya ni kuya na may kasamang payo. Mas na-enjoy ko nga to kasi nga hindi ako yung driver. At talaga naman kasi nakakapagod maging driver. Kaya sa mga gustong matuto mag-drive dyan, mag-isip-isip na kayo. Kasi kapag natuto na kayo mag-drive, maging family driver na kayo. Ito nga pala yung isa pang araw, yan, kinabukasan. Medyo maaraw na siya at maganda nga yung weather. Kaya naman, nagpa-siya kami uling gumala. Siyempre, para masulit na namin yung mga araw namin dito sa Tagaytay. Siyempre, Disney Princess pa rin ang inyong lingkod na Ma'am Shutin. Nandito na nga kami sa Picnic Grove. Galing na nga kami dito, kasama ko naman yung ibang pamilya. At talaga naman, nakikipamilya na lang ako. Pero mas maganda lang ngayon kasi nga hindi na ulan. Kaya yon, sobrang saya ko talaga ng mga panahon na to. Pero mainit siya kasi nga naka-long sleeve ako. Parang nagkamali naman ako ng suot ng mga araw na to. Pinag-long sleeve ko na nga rin si Little Opa pero pinalitan ko din kasi nga sobrang init talaga na. Siguro hindi lang talaga ako sanay na naka-long sleeve. Bumili nga muna ako ng mga makakain namin ng mga chicha-chicha lang kasi kumain naman na kami sa bahay. Dahil mainit nga napa-frosty ang mamshi nyo. At pinipilit ko nga pumili itong mga inakay na to, pero ang nangyari, nagalit sila sa akin. O diba nakita nyo ba kung gaano kataray yung pamangkin ko na yan? Bubulihin ko sana, pero ako yung nabuli. My God! Bumaba na nga kami dito at naglatag nga kami ng playmat. Kasi nga diba, Picnic Grove to. Pwede kayong
magdala ng mga pagkain nyo dito at mag-picnic, kaya nga picnic grove eh. O diba, sobrang ganda ng lugar at weather ng mga panahon na to. At marami rin talagang tao kasi nga tapos na yung Christmas at talaga naman maraming budget at pagkain sila. Kaya pumupunta sila rito para mag-picnic. Lumipat nga kami ng lugar kasi nga mainit na doon sa aming pwesto. Syempre, para hindi kami mainitan. Inabot na nga ng toyo tong bata na to kasi nga inaantok na rin siya. At ayan, pinilitan ko na nga rin siya ng damit kasi medyo mainit nga nung panahon na to. Struggle is real nga talaga kapag may kasamang bata kapag namamasyal. Pero sila naman yung reason kaya nga tayo lumalabas, diba? Para maging masaya sila. Sabi ko nga kila kuya, maglakad-lakad na nga muna at ilibutin na muna yung mga dapat libutin kasi nga hindi ako makakalakad kasi nga natutulog si Little Opa. Pero sobrang linaw nga ng mata ng pamangkin ko kasi ang layo-layo na nga ng cotton candy ay nakita pa niya. Siyempre, bibili tayo para ma-enjoy natin ang mga araw na to. At mukhang na-enjoy naman ng pamangkin ko ang cotton candy. Tignan nyo naman kung paano siya kumain, di ba? Ang sarap talaga maging bata. Tignan ko siya kung masarap, umuo naman siya. Siyempre, tulog pa rin si Little Opa. Binaba ko na siya kasi nga mabigat. Di ko na kaya. Sobrang bigat na ni Little Opa. At inaya ko na nga sila umuwi para naman makapagpahinga na kami kasi medyo madami-dami na rin yung nalakad nila. Hanggang dito na nga lang. Paalam!